Hello guys, what's up? Kakatapos nga lang ng laro. So at ito, nagkakape muna tayo. At alam nyo guys, ang daming kumbaga na-disappoint ngayong gabi na to dahil nga sa pagkatalo ng Hinebra laban sa TNT. And yun nga, isa rin ako sa na-disappoint. Pero ang ganda talaga ng laro. Kung nakita po natin yung Battle of the Imports, di ba? Justin Brownlee got 52 points, si Chris McCullough naman 53 points. So parang talagang more on imports lang yung naglalaban. And kita naman natin na na-injured pa si Jason Castro, na-injured din si BGR, tapos si Calvin Oftana hindi pa naglaro. But still TNT managed to win yung game number 6. And ito po ang kumbaga comment lang natin at parang nakita po kasi natin na talagang more on Justin Brownlee kasi yan po yung gustong gawin ni Coach Chat Reyes even nung game number 5. And yun nga, unfortunately, natalo sila. And ito, in-apply na naman nila game number 6. And parang single coverage lang talaga yung ina-apply nila kay JB. Though si JB talagang kinakain ng buhay lahat ng depensa, kahit si Cobontin, mapa Jordan Heading, mapa Simac, even si Roger Pugoy, ay wala talagang may apply na magandang defense. Siguro yun talaga yung game plan nila na talagang pagurin si Justin Brownlee pagdating mismo sa pagdating sa scoring. Tapos sa defense, dun siguro magkakaroon ng kumbaga problema pa din sa defense. Though si Justin Brownlee nakaka-depensa naman siya, pero yun nga parang sobrang sa kanya lang lahat gumagawa. And ito yung ayaw na ni Coach Tim Cone kasi sinabi nga ni Coach Tim Cone dati na they're actually relying too much on Justin Brownlee. And hindi po, kumbaga parang hindi po healthy para sa Hinebra kasi alam naman natin ang niraran ng Hinebra is more on triangle offense. And sa triangle offense, kung sino yung open, siya talaga yung titira. And most likely, yung kinabubuhay nga ng Hinebra is yung assist. Kapag marami yung assist ng Hinebra, most likely, maganda yung distribution ng bola, maganda distribution ng scoring. And yun nga, so yun nga ang sinasabi natin na kailangan kapag Justin Brownlee yung may score, umiscore din si RJ Abarientos at saka even Stephen Holt or Scottie Thompson, alin man sa dalawa, yung support. Dapat ay may support yung Justin Brownlee. Pero kung nakita po natin, Justin Brownlee got 52 points, pero yung sumunod sa kanya, si Troy Rosario na 9 points lang. RJ Abarientos, parang ilan lang, 7 lang yata yung score ni RJ. Si Scottie, medyo mababa rin yung scoring. Even Stephen Holt, Jeremiah Gray. So yan. At yun, ang kututusin, yung nangyari po sa game number 6, ay hindi po yan nanalo ang TNT. It's not because Chris McCullough. Si Chris McCullough at si Justin Brownlee, parang nangyari sa kanila is odd even lang. So, wala doon. Ang higit na nagpanalo sa TNT is yung bench, yung local. Kasi nga Jordan Heading got 19 points. Si Roger Pugoy naman is actually scored 13 points. So doon pa lang sa dalawa, 'di ba? Ilan na score nila? 31 points na agad with compare sa scoring ng Barangay Hinebra. Walang nakatulong sa locals. So doon po natalo ang Barangay Hinebra. And hindi po pwedeng ganyan parati yung mangyari. Kasi kapag ganyan na naman nangyari sa Game 7, mauulit lang yung history na lamang na tayo sa series and then yun nga, natalo pa sa finals. And then, yan. I'm sure kailangan galit na galit si Coach Tim Cone nito ngayon at higit sa lahat, kailangan mag-focus ang Hinebra kung paano sila makakatulong. Even mag-score lang si Justin Brownlee ng 20 or 30 points, at least yung ibang scoring ay makuha naman ng locals. At para manalo ang Hinebra. Kasi po, the more na unpredictable ang Hinebra, the more na nananalo ang Hinebra. Kita nyo dun sa elimination, dun sa playoffs, semifinals, nakita naman natin kung paano uma-assist ang Hinebra, umaabot ng 25 to 28 assists laban sa Rain or Shine, and then nanalo tayo sa Rain or Shine. Sa dito mga past few games, nung game 1, game 3, and even maliban lamang nung game number 5, doon tayo maraming assist. And then, pero dito sa specific game na to, nung game number 5 and game number 6, Justin Brownlee lang talaga. So,
yun nga, kumbaga si Justin Brownlee, kaya niyang umiscore kahit nga 60 points, kaya niyang umiscore. Ang mahirap lang is dapat kung paano mananalo ang team. Diba? Sinubukan na ni Justin Brownlee, wala nakakascore sa kanya mga kakampi. Kaya talaga nag-take over siya. Unfortunately, yun nga, hindi na kinaya ng scoring kasi nga masyado ng malalim yung scoring. Naka 4-point shot pa tong si Chris Macolo. Yan yung medyo parang masakit, dagger yun. Kung tutuusin, dagger yun pagdating sa TNT. Kasi lamang na sila ng ilan, parang ang 6. Tapos, parang ano yata yun, 4 na yata yung lamang nila, saka 4-point shot. Parang ganun, nabaon talaga yung Ginebra. So, hindi po inaasahan din talaga yun. Natitira ng ganun si Chris Macolo. Pero ganun pa man, ang kagandahan naman ng game numbers na nauna ka sa lead ay natalo ka man, meron pang panibago, 'di ba? May game number 7 pa. Pero dapat yung pressure talaga nasa Ginebra na. Kasi yun nga yung sinasabi natin na dapat binuhos na lahat ng locals yung kanilang strength at saka yung lahat ng effort nila nung game number 6 ito. Kasi ibubuhos din naman nila sa 7 ba't pa nila pinaabot ng game number 6. So hindi ko masisisi yung mga players natin, mga local, sina RJ, sina Scotty, lahat naman gustong manalo yan. Problema lang siguro ay yung defense talaga ay nakafocus sa mga locals, not sa import. Kitang-kita naman kung ano. So yun, at sana ay may isa pang pahinga ang Ginebra. Yan I know babalik sila sa practice ulit baka bukas or sa Tuesday para paganda naman yung game number 7 this coming Wednesday sa MOA Arena at 7:30 PM. So lahat po ng mga kabarangay Ginebra natin ay magtulong-tulong, mag-pray po tayo, pagdasal natin ng Ginebra na makuha naman nila this time yung championship upang sa ganun makabawi naman tayo sa TNT Tropang 5G. Pero yun na, ngayon at kung na-congratulate ko rin ang TNT at wala naman talaga, kumbaga talagang basketball lang yan, so wala naman talagang personalan. So dun sa mga may init na mga fans, ay relax lang po tayo at kumbaga yun lang talaga. So basketball lang, sports lang. So yun lang muna for today's video. Maraming salamat. Bye bye for now.